Okay, so good afternoon. Ngayon ay January 27, day 27 din ng aking learning journey sa C++ tutorial. So, tara, continue tayo. So, kahapon, gumawa tayo ng simple calculator, which is ito, di ba? Tapos, okay naman, nagawa naman yung basic. Ngayon, try natin i-apply yung mga tutunan natin sa C++. Gawin natin to ng class. So, gawa tayo ng class. OOP, yan. Gawa tayo ng class object, yan. So, sige. So, una, gawa tayo ng class dito. Siguro maganda yung ganito yung siya. Ito. So, i-adjust natin konti. Yan. Ito ko banda. So, ito i-ano ko na to. Yan. So, kailangan natin ng class simple calc or simple calculator. Tapos so yan, yun ang name, class simple calculator. So sunod, kailangan natin ng mga attributes. So lagay tayo ng republic ba? Kasi pag natin gawin public, ano lang, default nito is private. So int number 1 pwede kaya ito ganito? Hindi kasi ganyan. Sige, huwag na lang. Sige, try daw. Number 2 total. Subok lang kung pwede. Compile natin. Hindi pwede eh. Saan ba yun? Sa after class. May class. Sorry. Meron pala yan. Nakaya natin konti, no? Para makita. Or dilitan. Yan. Okay. So gumana yung ganito. So yung straight na int. Puro int naman eh. So not string ano ba yung string ko? Math operator. Yan. Private yan. So hindi yan ma-access kapag kinuha dito. Pag in-access yan dito, hindi yan ma-access yung mga attributes niya. So dapat meron tayong yung tinatawag na ano nga yun? Access specifier ba yun? Private object. Constructor. Ayan dito. So yan. Tapos dito gawa tayo ng constructor. So constructor ay simple calculator. Pero hindi natin kailangan simple calculator ng constructor kasi actual tong gagawin. Diba kasi yung tama ba? Hindi yan.
Saan ba yung may function, methods, plus methods, dito ba yun? Public, hindi, first pin, inspit, di saan ba yung encapsulation, ito encapsulation natin, ito, yan, ito, yan, ito ang kailangan natin, yung setter tsaka getter. So gagawa tayo ng encapsulation dito, public, setter tayo, setter, void set number 1 int num1. So number 1 equals num1. Yan, tapos void set number 2 int num na lang, num. Kasi local variable naman yan. So number 2 num. Okay, so nag-set tayo ng mga setter. Total set pa ba natin? Kasi yan. Total automatic na yan nag-compute behind dito sa class. So din natin kailangan i-set yan. Getter tayo. Getter int get num1 number 1, which is return number 1, int get number 2, return number 2, number. Okay, so int get total, meron tayo nyan, which is return total. Okay, so yan, so goods tayo dito. Ngayon yung calculation tayo. Public din. Math operator set, kailangan mag-set ng math operator, void set operator, set math operator string mo math operator or string mo, sige pwede na string mo, tapos math operator plus mo. Okay, sunod calculate. Para mangyari, meron tayong pag math operator calculate, so meron tayong function na mas maganda na sa private, so dito na siya banda sa taas. Yung calculate natin ay hindi, public din kasi tayo mag-execute ng calculate. So void calculate, void na siya. Ang mangyayari is kunin muna natin itong condition. Yan if siguro maglagay tayo ng mga functions natin dito tayo sa private. Merong total, void lang kasi yung total naman is int, void lang calculate, compute sum, void compute
sum. Compute sum. Kasi ang kailangan lang natin ay total. Ito. Ayan. Compute sum. Compute sum. Int. Int siya, no? Sige lang. Bali, saka natin i-handle yung ibang pag-float, pag-divide. Doon mo tayo sa int, ha? Return. Yan. Compute sum. Int. Compute. Compute. Ano bang... Wait, hold on. Ano ba yung so, ano? Ay, dito pala compute difference, di ba? Tama ba yung spelling natin? Return number 1 minus number 2. Yan. Dito naman int compute product. Return number 1 times number 2. Sunod int. Naka tayo sa integer lang. Compute quotient. Tamang quotient natin. Kaya parang mali ako dun ano natin quotient. QU, diba? QU. Tama naman. Okay. Return number 1 divide number 2. Yan. Pero teka. Mukhang may mali tayong gagawin mamaya. Sige lang. Anticipate ako eh. Sige, dito tayo. Compute sum. Compute difference. Compute product. Compute quotient. Dapat merong N1 plus N2. Oo. N1 and N2. Ito na lang. Kasi para yung computation natin mamaya dito. So na yun, ito. So kailangan nito. So N1 N2 int N1 int N2 N1 N2. Kasi mamaya pag dito sa computation dito sa may do while, parang ipapasa natin yung total pati yung number 2, di ba? At least na-reuse natin yung code ng calculate. Tama ba? Ay, teka. Siguro balik ko na lang muna. Subukan mo natin kung anong maging lagay nito. Let's see. Okay. Tapos ito. Total. So, na-achieve na natin tong kabuuhan na to. Maliban sa do while, wala pa yan. So, subukan natin. I-comment ko muna ito. Yan.
At ito, comment na rin. Ito yung i-replace natin. So, subukan i-compile ko muna. Wala namang error. So, nothing, walang nangyari. Ngayon, paano yan, so simple calculator SC. Yan. Tapos cout. Tapos isiin natin sa sc dot set number 1. Tama. Oo nga, no? Paano makakuha yun? Paano makukuha yung input? So, kailangan ko ng variable? Diba? Wait lang, tanong natin si GPT. Chat GPT tayo. GPT. I want to get the number in C++. I want to get the scan input number and set on the method class. Is this valid? So, paano? Kailangan ko talaga mag-create ng variable. So, I need to initialize local variable main. Using so is there any alternative? Okay. Ay, ganun. Ay, ganun. So, pwede ko daw i-direct doon. Enter is number 1. Ganito daw. Parang hindi ko type ng ganitong klase ng approach. No choice. So, naulit kasi yung ano. Naulit. Kasi kailangan ng integer. No choice tayo. Sige. No choice tayo. Kamanapan din ng ano yan. So, ganun talaga. Number 1. Kailangan to. Tapos, set natin dito. Set number 1. Yan. So, ginalagay sa class. Tapos, yung operation, kailangan natin yan. Tapos, set natin. Set of math operator. Tapos, yung num2, need natin. Comment natin. Iblis lang. sc.set
number 2. Yan. So ngayon dito sa part na to, ano na lang, calculate. So total to na lang. So yung lead natin to, total is calculate natin syempre. sc.calculate. So ang calculate natin ay yun lang, calculate na kasi math operator andun na rin. Calculate, then total, sc.get total. Yan. Yan. So subukan natin kung mag-okay yung first class. Okay, so let's see. Okay, so enter number 1. 5 plus 10. So total 15. Oh, so goods tayo sa class. Class implementation. So sa dual naman, paano yung pagkadali? Dual. So syempre kailangan natin ng dual. Kailangan ko rin ng while. So ito naman while sc.get total. Yan, diba? So dito enter tayo ulit ng operator, tama? Cout total. Tapos burahin ko na to kasi tapos na tayo dito. Ito tayo sa dual. Cout operation ulit, operator. Set natin ulit sa sa class, set math operator again. Yan, tapos cout number 2. Yan, tapos set ulit natin sa number 2. Tapos calculate. Pero dito sa time ng calculate, dapat iba na. Kasi ang mangyayari, ang compute niya is compute niya yung number 1 at saka number 2. So ang mangyayari, ang gagawin natin, lagyan natin ng twist. Si total, si sc number 2, tapos si num1 set na, lang to, hindi pa to si total na ngayon num1, tapos dapat set number gawa tayo ng special function, set total to number 1. Yan, ganyan, parang ganyan. So mangyayari, meron tayong function dito na setter, public setter, void set number 2. So ang mangyayari lang is number 1 equals total. Okay? So yun, then calculate ulit, then sc calculate. Yan, tapos tingnan natin kung ano na itsura, kung ano magiging lagay nito kung ma-achieve na natin yung same operation with class. Let's try. Yan. So 5 plus 10. Sumali.
Ba't 14? Ano ito yung address? Total is... Not operator. Ay! Yung total na to. Mali. Exit tayo. Wait lang ah. Okay, so ito pala. Kasi pag total, ano, ibang yung anong ang tawag dito? Address ata yan yung memory address ata yan. Hindi yan yung kailangan ni total ito. Yan. Yan, okay. Let's try ulit. Okay. Okay. 5 plus 10, 15. Operation. Minus 5, 10. Yun. Plus 15. Divide. Divide 5. 5 times 10. 50. Minus 50. Dapat nag-exit na. Oh, hindi nag-exit. Ay, 0 kasi. Oo nga, dapat mo ganun na. So, plus 10. Wala, hindi na nag-ano. Wait lang. Nag-continuous na siya. Minus 20. Ay, minus 20. Yun. Pag exact 0, tuloy lang siya kasi. Pero dapat hindi eh. Pag calculate, pag negative na. So, dapat ano. Hindi kasi true pa rin siya pag equal 0, no? Oo. Tuloy pa rin siya. Kapag greater than or equals to 0. Tama lang. Kasi dapat negative. So, yun. Gumana. Gumana pa rin. So, na-convert natin siya sa class. So, na-convert natin sa class itong refactor sa class. So, ito yung ano niya. Nagkaroon lang tayo ng extra method dito na set total to number 1 kasi nga hindi na natin kailangan ng input ng number 1 sa continuous calculation. Kaya nagkaroon tayo ng isa-set natin yung number 1 to total para yun yung compute kasi yung mga methods natin dito sa compute sum is yung number 1 tsaka number 2. So na-overwrite natin yung total pagdating sa calculate. So nag-set ng bagong value yung total. So yun. Ayos. Ito gusto ko sana yung ito eh. Hindi na siya kailangan kasi hindi nga pwede kailangan talaga ilagay yung unless ito gawin natin yung i-set ko talaga dito na parang ganito ito tulad nito steady ganyan. So parang nangyari ST display number or parang ano ba kapag ganun din naman yung ginawa niya para isang linyahan na lang pero so ito yung code natin simple calculator with OOP implementation. So yun, hanggang dito na lang muna yung tutorial na ito or learning ko sa C++. Okay? So bukas, siguro bukas ilagay muna natin to sa GitHub para pwede ko i-share yung code kung gusto lang naman.
na ikunin yung ano. Okay lang naman, free naman yan, walang bayad. So, okay, so bukas GitHub sa ano muna tayo sa pag-save, pag-push nito sa live repo. Tapos para ano lang, siguro kung saglit lang naman yun, hindi makapag-isang topic pa sa, siguro bukas na lang ilipat ko to sa yung mga see out sa ganitong method para makikita natin malinis, wala masyadong mga see out tsaka see in dito, scanning. Okay, so yun, see you tomorrow ulit. Thanks, bye.